Sa nagpapatuloy naman na deliberasyon ng 2026 National Budget, umarangkada na rin ngayong araw ang People's Budget Review. Pinuri ng civil society organizations ang naturang aktibidad na pinangunahan mismo ng House Committee on Appropriations. Ang buong detalye ihatid naman ni Julian Bunag, live rin mula sa Batasang Pambansa. Julian? Bilang co-author ng House Resolution No. 94, kinilala ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagdalo ng civil society organizations sa People's Budget Review ngayong araw. Pasado alas 12 ng tanghali nang magsimula ang People's Budget Review ng Kamara kasama ang iba't ibang civil society organizations sa bansa. Lahat ng inaasahang CSO na dadalo sa pagdinig ay pumunta sa Kamara habang 31 namang mga individual ang nakiisa. During the hearing itself, meron kayong questions that would come up additionally. We'll ask lang Doc June how we can operationalize that. Kasi pag ongoing na yung hearing, medyo mas mahirap po magbato ng questions eh. But siguro what we can commit as of now is that the questions that would be sent to the task force 24 hours before the hearing. Unang sumalang sa People's Budget Review ang Council for People's Development and Governance Incorporation o CPDG. Ayon sa spokesperson na to na si Liza Maza, sa pagbuo ng pambansang pondo, dapat na pagtuunan ng mga kongresista ang budget na makatutulong sa mamamayang Pilipino. Tawagan kami sa mga mambabatas na itutok ang budget sa mga mahihirap, palakasin ang sariling kakayahan ng bansa, na lumikha ng kabuhayan at bawasan ang labis na pagkandili sa dayuhan. Samantala, ayon kay Professor Emmanuel Leco, board member ng Center for People's Empowerment in Governance, nais nilang matiyak na ang ganitong pagdinig ay maisa-institusyon na. Totoo po, hindi naman po kami pwedeng bumoto, pero sa pamamagitan po ng people's organizations ay maririnig ang tinig ng mga mamamayan sa mga komunidad at pakinggan po ng ating pong mga kinatawan. Ayon naman kay People's Budget Coalition Advisor Adolfo C. Montesa, makikita sa pambansang budget ang pangunahing prioridad ng administrasyon. Aniya sa matagal na panahon, hindi naging bahagi rito ang mga ordinaryong Pilipino. Our coalition is ready to collaborate with Congress and government agencies to build a budget that truly reflects the needs of the people. Samantala, bilang isa sa mga dumalo, hinihikayat ni Vice President for External Policy and Legal Affairs ng Bitag Media Unlimited Incorporation na makibahagi ang iba pang CSO sa ginagawa ng Kamara na pagbubukas sa publiko ng paghimay sa pondo ng bayan. Actually, we at Bitag Media Unlimited Incorporated, hindi naman bago sa amin yung makipag-collaborate sa mga lawmakers. But we are also a watchdog, whereas committed kami in combating crimes, corruption, abuse, and all kinds of frauds and exploitations. Giit pa ni Mateo na napapanahon na upang malaman ng mga Pilipino ang proseso nito sapagkat ito ay isa rin sa karapatan ng taong bayan. Princess, sa pagtatapos ng budget review, binanggit din ni Representative Asidre na kaya ginagawa ng Kamara yung ganitong mga aktibidad ay para maging pangkalahatan ang pagpapanday at pagbusisi sa pondo ng bayan. At yan lamang muna ang pinakahuling update mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.